natin yung kay buti-buti mo Panginoon. Kay buti-buti mo rin. Buti-buti mo Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging dapat pumahal. Sa walang hanggan. Kay buti-buti mo Panginoon.
Magnipit ang hiningaan. Ano man ang mga dapat natin gawin, sabihin natin kay Lord, Lord, pinagkakatiwala ko po sa inyo yung araw na to. Katulad ng pag-iingat nyo sa amin kahapon. Lord, ingatan nyo rin po kami ngayon. Hindi lamang ako, pati si nanay, pati si tatay. Yan nakakinig. Sino hindi nakikinig? Sino hindi nakikinig? Hindi mo na ako magsasalita kasi hindi nagsasalita ako. Gusto ko ako lang yung nagsasalita mo nito. Mamaya kayo magkakwentuhan. Baka na siya magkwento. Okay na? Pwede na ako magsalita? Okay. Okay. Sige, nakinig sa sinabi ko. Nasa na ako sa sinasabi ko. Dapat ipagkatiwala natin kay Lord yung lahat ng ating gagawin. Pag-pray natin, si nanay, si tatay, pag-isip pa lang sa umaga, kahit may ikling panalangin. Hindi naman ako kuhayin sa haba ng panalangin. Ako kuhayin sa puso pananalangin natin kay Lord. Okay ba? Okay. Una, ano yung dapat natin gawin? Ipagkatiwala natin kay Lord yung lahat ng ating mga gagawin. Ano yung ba pati yung ating inisipin? Dapat kalooban din ni Lord. Kapag tayo ay nakapagising ng hindi maganda, tayo ang nagkakamali o nagkakasala tayo sa harapan ni Lord. Kaya dapat lagi natin babantayan yung ating buong pagkatao. Ano yung mga dapat natin bantayan? Yung ating isipan, yung ating pandinig, yung ating mata. Kasi bakit? Kapag pinabayaan natin yung 5 senses na yan, natin maaari tayong magkamali. Halimbawa, nagliligpit tayo ng hinigaan. Doon sa hinigaan, inanay at itatay may naiwan na 50 pesos. Nakita ng iyong mata ngayon, 50 pesos. Pumasok kayo sa isipan mo, ay, kailangan ko to, pabili ko ng candy, ice candy, o ice cream para mamaya. Naisip mo ngayon, nakita ng iyong mata, pumasok sa iyong isipan, lumabas sa iyong bibig, kinuha ng iyong kamay. Ang iyong paa, lalakad sa labas para bumili. Sama-sama na sila, tama? Kaya babantayan natin yung ating 5 senses. Ano nga yung mga 5 senses natin? Mata, tenga, maaaring pakamoy, bibig, oo, yung pakiramdam natin. Lahat ng yan, dapat ipagkakatiwala natin kay Lord. Pag-isip pa lang natin kay Lord, pag-isip pa lang natin sa umaga, ipagkatiwala na natin na kay Lord na huwag tayong magkasala. Halimbawa, yung tainga natin. May ginagawa tayo sa bahay. Tapos may nag-aaway sa labas, natin yung ating tainga. Napasok sa ating isipan. Kung sino kaya yun? Ang gagawin mo pa, lalabas at makikinig. Diba? Sama-sama sila, diba? Sama-sama sila. Hindi maaari, o yan, kagaya niyan. Diba? May narinig kayo na may lumabas. Tumingin kayo. Ano nasa isip niyo ngayon?
Yung mabuti o yung masama? Dapat yung mabuti. Hanggang sa unti-unting lahat mabuti na yung ating ginagawa. Okay ba yun? Magbigay nga kayo sa atin ng mga halimbawa na dapat ninyong ipagkatiwala sa Diyos. Okay? Ano yung mga dapat ninyong ipagkatiwala kay Lord? Kasi natin. Pagkatiwala natin sa Lord, yung mga gagawin natin sa buong maghapon. Halimbawa, yung paglalaro. Kanina kawawa yung pader. Nauntugan ang pader, nagkaroon ng bukol yung pader. Kawawa talaga yung pader. Laki ng bukol nun. Okay, nilabasan. Nasa na yun? Yan, di ba? Yan ang sinasabi ko. Di ba nakakawa yung pader? No? Muntik na mawasag yung pader. Kasi nga sa lapag. Kawawa yung lapag, di ba? Kaya ipagkakatiwala natin kay Lord. Kung ano yung ating mga gagawin. Lord, maglalaro po ako ngayon, ingatan niyo po ako. Sino po gagawa nun? Sabi kanina ni Ate Arian, ipagkakatiwala yung lahat ng gagawin. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng lahat na gagawin sa buong hapon. Maging mabait. Lord, tulungan niyo po kami na maging mabait. Pagkatiwala natin yung kay Lord kasi hindi lahat. Sabi nga doon sa awitin, gusto kong bumait. Pero hindi ko magawa. Kaya dapat, manalangin tayo na tayo ay maging mabait. Ano pa yung pwede natin pagkatiwala sa Diyos? Gusto maging mabait? Pagkakatiwala yung gagawin sa buong atin precious. Ano yung mga pwede mo ipagkatiwala sa Diyos? Pagkatiwala natin kay Lord. Nasabi natin sa Lord, Lord, gusto namin araw-araw meron po kami pagkain. Tingin natin kayo na gano'n. O kung puso mo kayo nagtitiwala na may kakainin dahil may andyan si tatay, andyan si nanay. Ang sabi ng Lord, ang lahat ng bagay, si Lord ang may-ari. Memory verse ni Ate Ganda. Narinig ko sa kanya yung nakaraang Sabado na ang langit at lupa, lahat ng bagay na naroon si Yahweh ang may-ari nun. Kaya kahit nanay at tatay mo, lakas niya, buhay niya, si Lord ang may-ari nun. Kaya dapat ipagkakatiwala namin kay Lord. Lahat ng ating mga gagawin. Ito dalawa na to, itong dalawang magandang to. Magbigay namin ng halimbawa ng mga dapat ninyong ipagkatiwala kay Lord. Habang nag-iisip kayo, alam niyo bang dapat ninyong ipagkatiwala kay Lord yung inyong kinabukasan? Yung mga pangarap ninyo sa buhay? Yung gusto kayo makapagtapos, ipagkatiwala ninyo kay Lord. Ngayon pa lang, ipagkatiwala ninyo, magiging boyfriend ninyo, ipagkatiwala ninyo kay Lord. Ngayon pa lang, ipagkatiwala ninyo yung inyong puso sa paglaki ninyo. Ipagkatiwala ninyo yung kay Lord. Naunawaan niyo ba ako? Si Ate Ganda, kung mataas, ano yung mga dapat na ipagkatiwala kay Lord? Oo, yung pamilya. Tama. Kasi, may mga panahon na pagkakataon. Alam niyo ba kayo balita? Sino nakakita nito sa TV? Sa bandang Hermosa. Nawala ng preno yung truck, pumasok sa loob ng bahay. Sino nakakita nun? Oo. Kung nakita niyo yun, nakakaawa yung pamilya at yung driver na hindi makuha-kuha doon sa truck. Diba? Kaya dapat, tama si Ate, ipagkakatiwala natin kay Lord, sabi natin ng Lord, ingatan niyo po kami. Sa bawang hapon, ingatan niyo yung aking pamilya, ingatan niyo yung aking kinabukasan, ingatan niyo yung aking pag-aaral, ingatan niyo yung kurso na nararapat para sa akin, ingatan niyo rin yung magiging boyfriend ko, yung magiging
magagalit? Magagalit lang. No? Kasi mga ganun yan, may mga class na kayo. Hindi ganun. Ang sabi natin kuya, ipagkakatiwala natin kay Lord ang lahat ng ating mga gagawin. Nabigets niyo ba? Nabigets niyo? Ano sabi ng Diyos kapag pinagkatiwala natin kay Lord ang lahat ng ating gagawin, tayo daw ay magtagumpay. Sino yung gusto magtagumpay? Anong sikreto na dapat natin gawin para tayo ay magtagumpay? Ipagkatiwala kay Lord ang lahat ng ating mga gagawin. O yung dalawang maganda na yan. Meron na ba kayo naisip na dapat ninyo ipagkatiwala kay Lord? Yung puso, kinakailangan gumawa ng magmahal? Parang gano'n? Ipagkatiwala kay Lord? Pati din po daw yung pagpamahal. Tama yun. Oh. Mag-gets kaya ang sinasabi ko, pagmamahal kay Lord. Ipagkatiwala natin. Naunawain ba yung sinasabi ko? Ako dati hindi nagkakatiwala kay Lord. Parang feeling ko, noong panahon na yun, hirap na hirap ako magtiwala kay Lord. Kasi una, hindi siya nakikita. Pangalawa, hindi ko siya kilala. Pangatlo, hindi ko alam kung paano ako magtiwala sa Panginoon. Diba? Kaya unang-unang dapat natin gawin, kilalanin natin yung ating pinagkakatiwalaan. Pangalawa, kung puso tayo magtiwala. Pangatlo, tanging sa Diyos lang tayo umasa. Nagets ba natin? Si ate gandang nakajacket. Ano yung ipagkakatiwala mo kay Lord? Pagsamot ka ng pag-amalan. Ha? Puso. Pagkatiwala natin ng kay Lord. Si ate, Black Beauty. Si ate maganda. Ha? Yung buhay. Oo. Alam niyo ba na si Lord na may hawak ito yung natin. Kaya ipagkatiwala natin yung kay Lord. Oo, yung kalusugan. Naunawain ba yung sinasabi ko? Pag-isip ka na sa umaga, ano lang dapat natin gawin? Ipagkatiwala natin sa Lord yung lahat ng ating mga gagawin. Kuya Pogi, ano yung ipagkakatiwala mo kay Lord? Ito kuya, ano yung nag-iisip mo na ipagkakatiwala mo kay Lord? Ito kuya, ano yung ipagkakatiwala mo kay Lord? Oo, bukod pa sa pag-ibig, ano ba yung dapat mo gawin? Yung pagkakatiwala mo kay Lord. May tanong ba kayo? Naintindihan niyo yung may sa akin? Ano dapat natin gawin? Ano dapat natin gawin? Tayo ay... Hello? Hi! Sino may tanong? Walang may tanong, ako magtatanong. Ano ang
Pag hindi tayo nagtiwala kay Lord, tayo ay masasaktan. Tayo ay mabibigo. Tayo ay luluha. Tayo ay iiyak. Sino may gusto nun? Okay, anong dapat natin gawin? Tayo ay magtiwala kay Lord. Yung lahat daw ng ating gagawin, ipagtitiwalaan natin sa Panginoon. Naintindihan niyo ba? Gusto ko lumalim tayo sa Panginoon. Dati hindi ko rin siya. Alam ko na may Diyos. Pero hindi ko alam kung ano yung kanyang kakayahan na pwede niyang gawin sa akin. Isang sikreto ng pagtatagumpay ay ang pagtitiwala sa Panginoon. Gusto niyo magtagumpay? Sino gusto magtagumpay? Ano ang dapat gawin? Okay, sige. Very good. Basahin na natin ito, Kawikaan 16:3. Okay, sabay-sabay tayo, Kawikaan 16:3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at pagtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Basahin mo nga ito. Kilala mo ba siya? Sino siya? Oo. Ang Diyos maraming pangalan. Yahweh, Rafa, Jehovah, maraming kasi. Jireh, Nisbe, Jehovah Nisbe, oh God, Lord, Jehovah, marami. Jesus, Lord. So, si Lord ang tinutukoy diyan, si Lord Jesus, si Lord yung God. Malawaan? Okay, sabay-sabay ulit tayo, Kawikaan 16:3. Okay. Sabay-sabay. Kawikaan 16:3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat. Okay? At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga gagawin. Kawikaan 16:3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Pag tayo ay nagtiwala, pinagkatiwala na kay Lord, magtatagumpay daw tayo sa lahat. Ay, ito pa kabibigo? Wala. Sabi dito, lahat ng pinagkatiwala natin sa Lord. Tayo ay magtatagumpay sa ating layunin. Okay ba yun? Nag-gets nyo ba yung mensahe na yun? Simple lang. Pero, napakahalaga. Alam niyo ba na marami nagpapakamatay ngayon? Nabibigo, nasasaktan? Binanit ako napanood ko, hindi ko na matanda kung matailan. Iniwanan ng girlfriend, lalaki, nagbiktim. Bakit? Hindi kasi sila nagtiwala kay Lord. Pero mga kabataan ngayon, lumayas. Umalis sa puder ng nanay at tatay. Bakit? Dahil sa girlfriend. O sa girlfriend. Pinagalitan. Bakit? Dahil hindi sila nagtitiwala sa magagawa ng Lord. Isa pa, may napanood ako. 9 years old. Nanganak. 9 years old, naglalaro pa yun ng jackstone. Naglalaro pa yun ng tagmamakuan. Naglalaro pa yun ng ping-pong o ng ano pa man, di ba? Chinese garter. Jackstone. Oo, piko. Pero ano nangyari? Hindi dapat mangyari yun sa mga katulad na nagtitiwala sa Lord.
Sabi siya daw ay nag-aaral ng grade 3. Hindi ko kinikismis. Gusto ko lang na makita ninyo yung magiging bunga ng mga maling gawa na hindi natiwala kay Lord. Alam niyo ba yung 9 years old na naging asawa niya? 30 years old. Child abuse, sa tawag doon. Diba? Huwag nyo rin tayo sa isipan. Pwede na pala ako mag-boyfriend. Pwede na pala ako mag-asawa. Kaya ako kayo ginawa sa inyo dahil hindi pwede yun. Nandiyan nyo? Opo. Abutin nyo yung mga pangarap sa inyo. Ang inyong mga magulang, pangarap ninyo. Isang sikreto ng pagtatagumpay ng inyong mga pangarap. Ano dapat gawin? Ang pagtitiwala. Ang pagtitiwala sa Lord. Darating ang oras, hindi kayo mananatiling bata. Darating ang oras, isa sa inyo, teachers, doctor, nurse, Pulis. police, Pero. bumbero, Sundalo. sundalo. Diba? May mga pangarap kayo, gusto ko marating ninyo yun. Mangarap kayo ng hindi pa sa inyong inaasahan. Huwag niyo sasabihin, hindi ko yun kaya. Sabihin niyo, kaya ko yun. Sabihin niyo, kaya ko yun. Sa tulong ni Lord. Diba? Sino dito yung walang pangarap? Ako meron. Sino dito yung walang pangarap? Kuya Eden, ikaw ba walang pangarap? Merong pangarap. Ano pangarap mo sa buhay? Hindi mo alam pa kung ano pangarap mo sa buhay. Sundalo? Wow! Mag-pray natin dyan. Narating niyo sundalo. Makatapos ka lamang ng grade 12. Hindi ka nang pumasok. Sa sundalo. Kung hindi ka magiging sundalo ng Pilipinas, maging sundalo ka ni Lord. Intindihan niyo ba yan? Kung hindi man kayo maging pulis ng Pilipinas, maging pulis kayo ni Lord. Hindi man kayo maging sundalo ng Pilipinas, maging lingkod kayo ng Lord. Naintindihan niyo ba ako? Bibilang tayo ng 10 taon. Sa 10 taon na yon, makikita niyo na kung ano na yung inyong kinalabasan. Isang sikreto ito para kayo ipagtagumpay. Ang pagtitiwala sa Diyos. Meron kami isang member. Nung maliit pa lang siya, kanya-kanya siya, may kilala niyo yun. Nung maliit pa lang siya ay tinutokso ng mga bata na nakalimutan ko yung tukso sa kanila eh. Batang luma. Ang tukso sa kanila, batang luma. Bakit? Dahil ang kanilang damit, maraming luma, hindi makabili ng damit. May butas, walang tsinelas, tinutokso sila ng batang luma. Nakakilala kay Lord itong bata na to. At siya ay buong puso nagtiwala sa Diyos. Sa kanyang paglaki, ngayon, isa na siyang registered midwife. Itong bata na to, bata pa lang, nagtitiwala na siya sa gagawin ng Diyos. Ilang yun? Nakagraduate na siya ng midwife. Ngayon, nag-aaral siya bilang isang nurse. Sa bawat pag-e-exam niya, sa pag-e-enroll niya, yung mga tuition fee niya, yung mga gastusin niya, walang trabaho ang tatay niya dahil yun ay dinadialysis. Alam niyo ba yung dinadialysis? Regular yun. At two times a week, magkakaroon ng dialysis yung tatay. Walang trabaho ang tatay. Pero yung batang yun, nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala sa Diyos. Ang itinopwento ko sa inyo, pakinggan nyo mabuti, napakahalaga. Ang pagtitiwala sa Panginoon. Kukuha siya ng board exam. Pakinggan nyo mabuti, kukuha siya ng board exam sa Baguio. Sa Baguio, kailangan ng pera. At ang kailangan ng pera,
mapagtutunan yung kanyang pangangailangan doon sa loob ng 2 linggo. Walang trabaho ang kanyang tatay. Hindi sapat ang trabaho ng kanyang 2 kapatid dahil pinadialysis nga yung kanyang tatay. Ang sabi niya, hindi siya nag-aalala dahil alam niya, tutulungan siya ng Lord. Sino tutulong sa kanya? Si Lord. Bago siya makatungtong ng bagyo. Pakinggan mo mabuti. Bago siya makatungtong ng bagyo. Yung 15,000 na yun na kanyang kailangan. Answer prayer na. May laman na yung kanyang ATM. Bunga ng pagtitiwala sa Lord. Naunawaan niyo? Walang bagay na mahirap sa Diyos. Sabihin niyo nga, walang bagay na mahirap sa Diyos. Sabihin niyo, walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Kung yung bata na yun, ikinukwento ko sa inyo ngayon, nagtagumpay siya sa kanyang layunin dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon. Kaya niyo rin gawin yun. Sabihin niyo, kaya kong gawin yun. Kaya kong gawin yun. Ang magtiwala sa Lord. May pangarap kayo sa buhay? Ano man ang pangarap niyo sa buhay? Magtatagumpay kayo. Once na kayo ay buong pusong nagtiwala sa Panginoon. Huwag niyo alalahanin yung gastos. God will provide. Katulad ng batang ikinukwento ko sa inyo. Sino gusto makakilala nun? Isang beses, i-invite ko siya nito para makilala niyo. Nakarating na dito yun. Kilala na. Nag-gets niyo ba yung sinasabi ko sa inyo kung anong nagiging bunga ng pagtitiwala sa Lord? Gusto niyo ba makarinig ng isang pagtitiwala sa Lord? Gusto niyo ba makarinig? Gusto niyo ba makarinig ng pagtitiwala? Marami nagtatagumpay dahil ang kanilang sikreto ay ang pagtitiwala sa Lord. Si Ate Ganda, gusto mo magtagumpay? Ano dapat mong gawin? Magtiwala kay Lord. Ikaw, Pogi, gusto mo magtagumpay? Magtiwala sa Lord. Ano nagiging bunga ng pagtitiwala sa Lord? Na? Tatagumpay. Pinabaliktad-baliktad lang ang tanong, pero ang bilis sa sagot. Naunawaan niyo? Okay, sige. Tayo tayo na. Ay, mag-pray. Okay? Pigin natin yung ating mata, yung ating ulo. Lord, tinatas namin, Panginoon, ng mga batang ito na Diyos. Tinatas namin, Lord, na kanilang kabataan ay magtiwala na sila sa iyo. Na tanging kayo lamang ang nakakaalam ng mga buhay nila, ng kanilang mga plano, ng kanilang mga naisip. Lord, sa kanilang kamusmusan, hayaan niyo po, Panginoon, na lumalim ang pagtitiwala nila sa iyo. Lumalim ang pagkakilala nila sa iyo bilang Panginoon na sa ating pagkakaligtas sa kanilang buhay. Lord, ano man ang kanilang mga pangarap, ano man ang kanilang mga layunin sa buhay, magpanahin niyo po sila. Ang kanilang mga sa buhay, mga magulang, mga ate, kuya, kapatid, i-bless niyo po sila, dakilang Diyos. I-bless niyo sila lahat, Lord. At ano man ang mga sa kanilang mga kaisipan, yung mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban, alisin niyo po ito aking naman. Hayaan niyo po, Panginoon, ito mga batang ito ay lumaki ng buong pusong nagtitiwala sa iyong magagawa, sa iyong kapangyarihan, sa iyong himala, sa iyong pagmamahal. Tulungan niyo po sila at patuloy na samahan. Sa tanging pangalan ko ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng